Isang babae ang inakalang hiwalay na siya sa asawang bilyonaryo dahil sa pagpirma niya sa divorce paper. Ngunit laking gulat niya nang pagbalik niya sa Pilipinas. Nag-aantay sa airport ang lalaking dapat ex-husband na niya at uuwi na daw siya sa bahay nila. Ikinasal lamang si Franco at Stephanie dahil sa kanilang mga magulang. Malaki kasi ang utang na loob ng tate at nanay ni Stephanie sa mga Olivares. Dahil daw sa mag-asawang Olivares, ito ay napagtapos siya sa pag-aaral ng mga magulang. Kaya walang choice si Stephanie kundi ang pagbigyan sila nang sabihin na kailangan niyang pakasalan si Franco Olivares para makuha nito ang kumpanya mula sa lolo ng lalaki. Hindi kasi iyon makukuha ng walang asawa at paunahan ng kailangan. Kaya kailangan na talaga ng lalaki ng magiging asawa nito. Ayaw man sa kanya ni Franco at ayaw niya rin sa lalaki. Napilitan pa rin silang magpakasal na dalawa at humarap sa lolo nito para magpanggap na mag-asawa. Nang sa ganun, makuha ang pinapangarap na kumpanya. Your wife is beautiful, iho. Peki na lang nang umiti si Step. Buti pa nga ang lolo ni Franco, nagagandahan sa kanya. Samantala ang lalaki ay hindi. Kapag magkasama nga sila sa bahay na binili ng mga magulang nito, paulit-ulit nitong sinasabi na kung hindi para sa kumpanya, hindi ito magpapakasal sa isang katulad niya. Akala mo naman ay sobrang gwapo. Salamat po lolo, kayo din po ang bait-bait nyo. Bakit hindi po iyon namanan ni Franco? Pabulong niyang sabi, pero tila ba narinig pa rin iyon ng matanda. May sinasabi ka ba, iha? Mabilis na umiling si Step. Si Franco, masama siyang tinignan nang hindi nakatingin ng lolo nito. And lolo, we're sorry but we need to go home now. Tumayo na si Franco kaya tumayo na rin siya. Halatang nalungkot ang matanda sa desisyon ng apo. Ayaw niyo bang mag-stay na muna dito? We have plenty of rooms. Pwede kayong mamili. Peki na lang nang umiti si Stephanie dahil hindi niya alam ang sasabihin. Okay lo, halos sikuhin niya si Franco dahil sa naging sagot nito. Pero wala na siyang magagawa pa dahil nakasagot na ang lalaki. Baliw ka ba? Nagpaalam ako kila nanay, sabi ko, babalik din tayo agad. Inis na sabi ni Step nang nasa loob na sila ng kwarto. And you think I want this? Ayaw kitang makasama sa iisang kwarto pero wala tayong pamimilian. Mukhang inaalam pa ni lolo kung mag-asawa nga tayong dalawa. Mukhang hindi pa sapat ang mga kasinungalingang sinabi ng mga magulang natin. We're already acting one, kaya bakit hindi niya pa ibigay sa akin, di ba? Baka kasi ayaw sa'yo ng lolo mo. Baka nasa mga pinsan mo ang gusto, pero wala pang asawa. Pagbibiro ni Step na hindi naman nagustuhan ni Franco. Just fucking wish na hindi siya hihiling ng apo, kasi kung kailangan bubuntisin talaga kita. Matapos sabihin yun, bigla na lamang siyang iniwan ng lalaki. Napasabunot na lamang si Step sa kanyang sarili. Bakit ba kasi siya pumayag sa gusto ng magulang niya? Naglagay ng harang si Stephanie sa pagitan nilang dalawa ni Franco. Really ha? Ikaw pa talaga ang gumawa niyan? Hindi makapaniwala nitong sabi. Kagagaling lamang sa banyo. Ang galing naman talaga ng nanay niya. Mukhang alam na magtatagal sila doon, kaya pinagdala pa siya ng damit. Safety first. Malay ko ba kung gagapangin mo ko? Anya, sabay irap sa lalaki. Ngunit tinawanan lang ni Franco ang sinabi ni Stephanie. Do you think I will take advantage of you? That will never happen, woman. Napailing pa ito, kaya sa inis niya, humiga na siya sa kama. Nakatalikod sa lalaki para hindi niya makita ang nakakabwisit nitong pagmumuka. Good night. Hindi niya na pinansin pa ang lalaki nang tumabi ito sa kanya. Pinanatili niyang pikit ang mata hanggang sa makatulog. Kinabukasan, nagising na lang si Step dahil pakiramdam niya, tanghali na siya ng gising. Doon kasi sa bahay nilang dalawa ni Franco. Maaga talaga siyang gumigising. Baka mamaya kasi, sabihin pa nitong nagbubuhay rin na siya. Pero ang gising niya ng umagang yun, hindi tulad ng kanyang nakasanayan. At ang mas nakakainis pa, wala na ang harang sa pagitan nilang dalawa ni Franco. Imbis na dapat sa unan, sa katawan siya nito nakayakap. Don't you dare shout.
Maririnig ka ni Lolo. Baka isipin kung anong ginagawa ko sa'yo. Well, it's your fault. Ang likot mo kasing matulog. Gising na pala ang magaling, pero nakapikit lang ang mga mata. Bakit hindi mo tinanggal? Gusto mo rin ata. Katwiran ni Stephanie. Ayaw niyang patalo, lalo na sa mayabang na lalaking to. Kahit tanggalin ko ay binabalik mo. This talk will lead to nothing. Nauna pa itong tumayo sa kanya. Inis lang niyang pinagmasdan ng lalaki. What? Tila ba nainis ito sa tingin niya? Ang pangit kasi ng ugali mo, kaya siguro nagulat na lang si Steph nang itulak siya pahiga ni Franco. Agad din siyang kinubabawan, kasabay nun ang pagbukas ng pinto ng kwarto. I'm sorry apo, mukhang may gagawin kayo. Labis na pagkahiyang naramdaman niya ng mga oras na yun. Parang gusto na lamang niyang magpalamon sa kama. Sinarado din agad ng matanda ang pinto. Pagkasarado, malakas niyang tinulak ang lalaki paalis sa kanyang ibabaw. I need to do that so we can prove it, kaya wag mo akong tignan ng ganyan. Kung makapagsalita akala mo walang ginawa na kung ano. Saglit pang namalagi si Franco sa loob ng silid bago siya tuluyang iwan. Nang siya na lang ang nasa loob, napasigaw si Steph pero yung walang makakarinig. Nakakainis talaga ang lalaking yun. Bakit kasi hindi pa ibigay dito ang kumpanya para hindi niya na kailangan pang pakisamahan ng buwisit na lalaki? Simula kasi nang ikasal sila, hindi na naging maganda ang araw niya. At ang araw na yun ang maituturing na hindi pinakamaganda sa kanya. Iniwan ba naman siya ng lalaki sa mansyon ng lolo nito habang ito nagtungo sa kumpanya na gustong-gusto ng pamunuan. Alam naman ni Franco na hindi siya sanay doon. Pero ang galing, nagawa pa nga siyang iwan ng basta na lang at wala man lang paalam. Siguro alam na hindi siya papayag. Kakairita ka talaga. Bubulong-bulong siya habang nanonood ng TV sa may sala ng mansyon. Kung pwede lang siyang umalis ay gagawin niya. Okay sana kung lolo lang ni Franco dahil mabait naman ito. Pero paano kung may ibang dumating? Oh, hi there. Abala si Steph sa pag-iisip ng kung ano-ano nang isang babae ang bumati sa kanya. Hindi niya naman alam kung paano ito babatiin. Hindi niya kasi kilala. I'm sure you don't know me but I'm one of Franco's cousin. Isa ako sa wala sa wedding niyo. Wala kasi kayo masyadong in-invite, si lolo lang. Becky pang tumawa. Hindi nito inalok ang kamay, kaya bakit siya makikipag-shake hand? Gia, ang matanda nagkagagaling lang sa may kusina. Ngumiti ang babae sa lolo nito, lumapit at nakipagbeso. Pero sa nakikita niya, mukha ngang labag sa loob. Why are you here, apo? Masiglang tanong ng matanda. I'm just visiting and I didn't expect na nandito pala ang wife ni Franco. Tinignan siya ni Gia pero saglit lamang. Gusto na nga sana nilang umuwi agad pero pinag-stay ko. Alam mo na ang lolo. Kunwari na lamang na mahinang tumawa ang babae. Lolo, hindi mo ba talaga kinukonsider si kuya? Ang nauna talagang magpakasal? Mas una kang tinulungan ni Kuya George kaysa kay Franco. Nawala ang ngiti sa labi ng matanda. Hindi batayan kung sino ang nauna. Umirap yung Gia. Mabuti at hindi ito nakita ng lolo nito. Then anong batayan niyo? Naunang magpakasal? Isn't more unfair? Reklamo ni Gia sa matanda. Pasigaw na ang boses, kaya napahawak na sa may dibdib nito ang lolo ng babae. Ngunit wala man lang pakailam ang Gia. Ni hindi nyo nga alam kung niloloko lang kayo. Palibhasa mabilis kayong mauto. Dagdag pa nito kaya sa inis ni Steph, sumabat na siya sa usapan. Nai-stress na ang lolo mo. Hindi mo ba nakikita? Anya kay Gia pero umirap lang ito. Gusto niya sanang saktan pero baka madumihan pa ang kamay niya. Baylo, anito't basta na lamang umalis. Pagtingin niya sa matanda ay nagulat si Steph dahil nakangiti ito habang nakatingin sa kanya. Ano po yun? Aniya sa kalmado na ulit na ekspresyon ng muka. Sobrang swerte ng apo ko sa'yo. Ang tapang mo, iha. Sanayin mo rin ang sarili mo na tawagin akong lolo. Napangiti na lang siya sa sinabi nito sa kanya. Ano, wala kang gagawin? Hindi mo man lang pagsasabihan ng pinsan mo? Panay ang sunod ni Stephanie sa asawa. Hanggang nasa loob na sila ng silid na tinutuluyan. Sinarado niya ang pintuan at medyo mahina ang boses
sa takot na baka may makarinig. "And what do you want me to do? Puntahan ko siya sa bahay nila at awayin?" Tanong nito na parang walang pakailam sa ginawa ng pinsan. Napailing na lang si Step. Nahilot niya din ng sentido. Sa bagay, ano nga bang aasahan sa isang tulad mo na kumpanya lang naman ang habol? Hindi sumagot si Franco, kaya sa inis niya, iniwan niya na ang lalaki sa loob ng kwarto. "Iha, bakit ganyan ang mukha mo?" Tanong ni Lolo Fernando nang makababa siya. "Wala po to, huwag niyo po kong alalahanin, Lolo," anya sa matanda. "Mabuti naman, akala ko'y ayaw mo na rito." Umiling si Step. "Hindi po, ang saya-saya niyo nga pong kasama." Nasiyahan naman ng matanda sa kanyang sinabi. "Iha, pwede ba akong humiling sa'yo?" "Ano po yun?" "Ipangako mo sa akin na kapag nawala ako, pangangalagaan mo ang apo ko. Gabayan mo siya sa mga magiging desisyon niya." "Lolo, huwag po kayo magsalita ng ganyan. Hindi po kayo mawawala agad." Hindi maitago ang lungkot sa kanyang boses. Ayaw kasi niya sa lahat ay parang namamaalam. "Hindi naman natin masasabi kung kailan tayo mawawala, Iha. Kaya sinasabi ko na sa'yo agad, tamang babae ang pinakasalan ng apo ko." Kung saan pa umabot ang usapan nilang dalawa ng lolo ni Franco. Kung hindi nga lang umepa lang lalaki, hindi sila matatapos sa pagkukwentuhan. "Close ka na agad kay Lolo?" ani Franco habang paakyat sila ng hagdanan. "Paki mo," inis niyang sabi sa lalaki. Mabuti pa siya close ito hindi. Kinabukasan, maagang nagising si Step dahil sa mga tapik sa kanya. Pagmulat niya ng mata, ang nakakainis na si Franco ang bumungad. "Ano ba yun?" inis niyang sabi rito. Ano ba yun? Kailangan na nating umuwi. Baka nakakalimutan mo na hindi naman tayo dito nakatira." Inis na sabi ng lalaki. "Paano ang lolo mo? Nagpaalam ka na ba sa kanya?" "He's in the company. Ihahatid na muna kita sa bahay. Tsaka ako na sasabihin sa kanya pagbalik ko." Paliwanag nito sa kanya. Gusto ko munang magpaalam sa kanya. Pagpupumilit niya kay Franco. "I don't need. Sino ba nga po sa ating dalawa? Maiintindihan din niya." Umirap na lamang si Step. Hindi niya na kasi gusto ang lumalabas sa bibig ng lalaki. Baka mamaya siya naman ay may kung anong masabi. Inayos niya ang mga gamit para sa kanilang pag-alis. At gaya ng sabi ni Franco, wala doon ang lolo nito, kaya hindi naman na sila nakapagpaalam. "Mahal mo ba ang lolo mo?" anya kay Franco habang nagmamaneho. Pauwi na sila sa kanilang bahay. Anong klaseng tanong yan? Pero hindi naman ito sinagot ang tanong niya. Pag-uwi nila ni Franco sa kanilang bahay, ay nauna siyang bumaba. Hindi na rin naman niya inaasahan na pagbubuksan siya nito ng pinto ng sasakyan. Pagpasok nilang dalawa ng lalaki, ang mga magulang nila ang bumungad. "Kamusta anak?" Na-excite na tanong ng kanyang nanay. Gustong-gusto niya nang sabihin na gusto niya nang matapos ang kalukuhang yun. Pero kaharap pa nila ang mga Olivares, kaya hindi niya magawa. "How's your stay in your lolo's house?" Tanong ni Mrs. Olivares sa anak, pero walang naging sagot si Franco. Hindi niya pa rin ipinapasa sa akin. Sumagot na nga, hindi naman niya nagustuhan ng narinig. "Just wait for it, son. Baka hinahanda pa ng lolo mo ang lahat para sa'yo." Tugon ni Mr. Olivares. Tinapik pa ang balikat nito. Nang magtama ang tingin nilang dalawa ni Franco, siya na ang umiwas. Kayong dalawa, kamusta?" Panunukso ni Mrs. Olivares sa kanilang dalawa. "I'm only doing this for the company, Mom." Sagot agad ng anak nito. "Ganon din po ako." Sagot naman niya. Para tuloy natalo sa loto ang kanilang mga magulang. Matapos silang makausap, umalis na rin ang mga magulang ni Franco. Paakyat na sana si Step, pero natigilan siya sa sinabi ng asawa. "I want this to end, as much as you do." Pero hindi niya na pinansin pa at nagtungo na siya sa kanyang kwarto. Nilak niya iyon at napasandal na lang sa nakasaradong pintuan. Nakakapagod din talaga ang ginagawa niya. Kahit nawala si Franco, dumadalaw si Stephanie sa lolo nito. Nasasaktuhan niya pa na nasa mansyon lang nito si Lolo Fernando.
Labis niya ngang ikinatuwa ng sinabi ng matanda na hinihintay talaga siya nitong bumalik. Si Franco daw kasi ay hindi siya madalas na dinadala doon, pero ang lalaki laging nandun dahil sa mga ipinag-uutos ng lolo nito ukol sa kumpanya. Iha, napatingin siya kay Lolo Fernando. May ngiti ito sa labi. Bakit po, Lo? Masaya niyang tanong. Salamat sa iyo, Iha. Salamat po para saan? Salamat sa iyo dahil nararanasan ko ulit na magkaroon ng apo. Nakaramdam siya ng sakit sa dibdib dahil sa narinig mula rito. Naiintindihan niya ang matanda. Marahil nagdadamdam ito dahil sa mga apong hindi ito madalas dalawin at kung pupuntahan man para lang sa negosyo o kaya para awayin. Wala po yun. Ang swerte-swerte nga po ng mga apo ninyo dahil may lolo silang katulad ninyo. Nang kailangan niya nang umuwi, nagpaalam na rin si Step. Hindi niya sana gusto na iwan ito, pero may sarili kasi siyang bahay na kailangang uwian. Masayang umuwi si Stephanie sa bahay nila ni Franco. Ngunit kaagad ding nawala ang ngiti sa labi niya nang makita ang lalaki na mukhang hinihintay siya. San ka galing? Galit nitong tanong sa kanya. Sa lolo mo, aniya at nilagpasan ng lalaki. Ano ba? Hinabol siya nito't hinawakan sa braso ng madiin. Hindi mo ba alam na ako ang mananagot sa mga magulang mo kapag may nangyari sa'yo? Sa lolo mo nga, palibhasa puro kumpanya lang ang nasa isip mo, kaya hindi ka dumaan doon at hindi mo ko nakita. Matapang niyang sagot sa lalaki. Mukha namang natauhan ito kaya binitiwan siya. Ang swerte-swerte mo dahil may lolo ka pa, kaya bakit hindi mo siya pinahahalagahan? Walang sagot si Franco, basta na lamang din siyang iniwan. Mapakla na lang na natawa si Step sa inasta ng asawa. Ano pa bang aasahan niya? Kinabukasan, inasahan na ni Step na wala ang asawa niya sa bahay. Kaya as usual, mag-isa na naman siyang mag-aalmusal at hanggang hapon na iyon. Mag-isa na naman siya sa bahay. Pero kinahaponan, hindi inaasahan ni Stephanie ang biglaang pagdating ng mga magulang niya at ni Franco. Sa bagay, pabigla-bigla naman talaga ito, tulad na lang noong umuwi sila ni Franco galing kay Lolo Fernando. Bakit ganyan ang mga mukha niyo? Tanong niya. Malungkot kasi ang mukha ng nanay at tatay niya. Maging ang magulang ni Franco ay ganoon din. Mukha pang galing sa pag-iyak. Wala na ang lolo ni Franco, anak. Wika ng kanyang nanay. Hindi agad nakapagsalita si Step. Bigla na lamang nanikip ang dibdib niya at tila ba bigla na lamang siyang nanghina. Si Franco po, alam niya na po ba? Tanong niya agad sa mga ito. Oo, at naayos na namin ang lahat. Nakita agad ni Stephanie ang pagtanggap sa mukha ng mga ito na hindi niya maintindihan kung bakit gano'n nila kadaling natanggap ang pagkawala ng isang mahal sa buhay. Dito na po muna ako. Alam niya naman kasi na gusto siyang isama ng mga ito sa burol ng matanda. Iha, sorry po tita, pero dito po muna ako. Ani at tumalikod sa mga ito. Doon na nagsituluan ang kanyang mga luha. Hindi niya man lolo si Lolo Fernando. Ay napalapit na siya rito. Hindi niya matanggap na kay bilis nitong nawala sa mundo. Pero siguro si Franco, natutuwa ito dahil sa wakas, makukuha nito ang pinapangarap na kumpanya dahil wala na ang lolo nito. Ang sakit lang na kahapon lang, magkasama silang dalawa ng matanda. Pero ngayon wala na ito. Hindi tuloy niya namalayan na nakatulugan niya na ang pag-iyak. Nagising na lamang si Step dahil sa boses na gumigising sa kanya na may kasama pang tapik. Bakit hindi ka pa sumama kanina? Halata ang pagkainis sa boses ni Franco. Siguro masaya ka na, no? Iritado niyang tanong sa lalaki. It's my grandfather. Kaya bakit ako magiging masaya? Hindi makapaniwalang tanong nito sa kanya. Natawa na lang si Step sa sinabi nito. Kasi makukuha mo na ang kumpanya. Tsak na sa'yo nakapangalan yun dahil ikaw ang nakasunod sa nais ng lolo mo, diba? Why are you acting like this, ha? You should be happy dahil malapit ka nang pumirma ng divorce paper nang matapos na ang lahat ng to. Napasabunot na lang siya sa sariling buhok niya. Dahil sa'yo kaya ako nagkakaganito dahil wala kang kwentang apo. At asikasuhin mo na agad ang dokumentong sinasabi mo para matapos ng lahat ng to. Hindi ko na masikmurang makasama ang isang tulad mo. Tumayo siya at binangga ang lalaki.
Tsaka ito iniwan sa loob ng silid. Walang kwentang tao. Puro kapangyarihan at karangyaan lang ang iniisip. Sa libing ni Lolo Fernando, daig pa ni Step kung makaiyak ang mga tunay na apo ng matanda. Kinailangan pang manatili ng kanyang nanay sa likod niya para kung sakali mang mahimatay siya dahil sa sobrang kaiiyak niya. Hindi naman siya apo ng matanda, pero parang siya pang hindi makatanggap ng nangyari rito. Tapos na anak, umuwi na tayo. Mahinang sabi kay Step ng nanay niya, pero umiling pa si Step. Pinanood pa niya ang nangyayari. Maya-maya ay lumapit si Gia, ang malditang apo ni Lolo Fernando na nagawang awayin ng sariling lolo bago mawala ang matanda. Kung makaiyak ka, akala mo naman apo ka. You should be happy dahil mapupunta na sa magaling kong pinsan ng kumpanya. Makikinabang ka rin. Ani Gia sa kanya. Mukha ba akong ganoong tao? Hindi mo naman ako katulad. Inis na sabi ni Step sa babae. Tila naubos na ang pasensya niya rito. Akmang sasampalin sana siya ni Gia, ngunit may humawak sa kamay nito. Pagtingin niya'y gano'n na lamang ang kanyang gulat nang makita kung sino ang may hawak sa braso ng babae. Franco? Halos mautal na sabi ni Gia na pilit binabawi ang kamay sa pinsan. Ngunit hindi iyon binitiwan ni Franco. Sobrang sama ng tingin nito sa pinsan. Teka, may pakailam ba ito sa kanya? O ayaw lang magmukhang walang pakailam sa asawa sa harap ng mga tao? Hindi mo pa rin magawang baguhin ang ugali mo. Patapon pa rin. Binitiwan nito ang pinsan. Ngumisi si Gia. Biglang nagkaroon ng tapang. It's not yet over, my dear cousin. We will make sure na hindi magiging maganda ang pamumuno mo. Banta nito sa pinsan tsaka umalis. Mukha namang hindi apektado si Franco sa sinabi ng pinsan. Napailing lang ito. Let's go. Sinubukan siyang hawakan ng lalaki ngunit umiwas si Stephanie. Habang nasa loob sila ng sasakyan, tahimik lang siya. Hindi maintindihan kung bakit kay bilis makalimot ng ibang tao kahit kamag-anak nila ang nawala. Saglit lang na malagi ang mga magulang nila at umalis din ang mga ito. Kaya silang dalawa na lang ni Franco ang naiwan sa bahay. Asan na? Malakas niyang sigaw. Silang dalawa na lamang kaya nagawa niya yun. Ang alin? Lito nitong tanong. Yung divorce paper. Utang na loob, ilabas mo na nang mapirmahan ko na at matapos na lahat ng to. Di ba sabi nung attorney, sa'yo naman na daw mapupunta lahat? Anya sa lalaki. Iniwan siya nito saglit sa sala at pagbalik, dala na ang isang brown envelope. Binuksan nito yun. Mula doon ay kinuha ang isang papel at alam ni Stephanie na yun na ang matagal niya ng kailangan. Hindi niya na hinintay si Franco na ibigay iyon sa kanya. Basta na lamang niyang hinablot sa lalaki. Ballpen. Asan ang ballpen? Inabot nito ang ballpen. Hindi na siya nag-isip pa at pinirmahan na agad ang papel na magpapawalang bisa sa naging kasal nila. You really can't wait, huh? Anito matapos niyang iabot ang papel na may pirma niya na. Sino naman kasing makakatagal sa'yo? Wala na siyang pakailam kung masaktan man ng lalaki. Mahalaga, nasabi niya ang gusto niya. Hindi naman sayang ang pagtitiis mo. I'll give you money that can help you and your family. Inabutan siya nito ng tseke. Mukhang hinanda na din pala nito lahat. Salamat dito at sana ito na ang huli nating pagkikita. Sabi ni Step at tumalikod na siya. Hindi niya na rin nilingon pa si Franco. Bahala na ang lalaki sa buhay nito. Mukha namang hindi inaasahan ng mga magulang ni Stephanie ang pag-uwi niya. Nak, anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ng kanyang nanay. Dito na po ako ulit titira, Nay. Kaya masanay na kayo. Aniya at prenting umupo. Paano na ang asawa mo? Litong tanong ng kanyang nanay. Mula nang ikasal silang dalawa ni Franco, natigil na sa pagtatrabaho sa mga magulang ni Franco ang kanyang magulang. Hindi na kami mag-asawa, Nay. Napirmahan ko na ang divorce paper at tapos na ang kalokohang kasal para makuha na ng lalaking yun ang gusto niya. Bored na sagot ni Step. Ano? Tila ba hindi nagustuhan ng nanay niya ang narinig nito mula sa kanya. Malakas na tumawa si Stephanie. Bakit, Nay? Umasa po ba kayo na magkakadevelopan kaming dalawa ng lalaking yun? Nakatayo siya sa harap ng mga magulang,
na nakaupo sa katapat na sofa. Hindi ka man lang ba nahulog sa kanya? Muling natawa si Step, ngunit ngayon ay mas malakas na. Nay naman, lahat ata ng pangit na ugali ay nasa Franco na yun. Kaya bakit ako mahuhulog? Isa pa, nakapagdesisyon na ako. Pupunta ako ng ibang bansa kasama si Althea. Si Althea ay kaibigan niya simula ng pagkabata. Hindi pa rin ba nagbago ang isip mo tungkol sa pangingibang bansa? Nalulungkot na tanong ng kanyang nanay. Hindi, Nay. Alam niyong bata pa lang, yun na ang pangarap ko. At alam ko na doon ako magiging successful. Umalis siya mula sa kinatatayuan para magtungo sa dating kwarto. Sigurado naman siya na ipapadala na lang ni Franco ang mga gamit niyang naiwan. Buo na ang kanyang desisyon at wala nang makakapigil. Isa pa, para hindi na talaga magtagpo ang landas nilang dalawa ni Franco na iyon. Sana lang ay maging masayang lalaki sa yaman at sa perang mayroon ito. Panay ang iyak ng nanay ni Step nang nasa airport na sila. Halos ayaw nga siyang pakawalan. Sobrang higpit ng pagkakayakap nito sa kanya. Kahit na napag-usapan na nila lahat. Nangako na siyang pangangalagaan ng sarili at walang dapat na ipag-alala ang mga ito. Tita, baka maiwan na po kami ni Stephanie ng eroplano. Si Althea na hindi na napigilan ng sarili. Nagsasabi naman ng totoo ang kaibigan niya. Baka kasi mamaya, umalis na ang eroplanong sasakyan nila patungong ibang bansa. Basta, aalagaan ninyo ang sarili niyo doon. Pinunasan nito ang mga luha. Oo naman po, tita. Ako na pong bahala sa kaibigan ko. Nandoon din po ang family ko. Si Althea kasi ay nag-aaral pa sa Pilipinas, kaya hindi pa magawang sumunod doon sa pamilyang nasa France. Pero ngayong tapos na ito, magagawa na nito. Talagang hinintay lang siya ng kaibigan na matapos sa ginagawa niya. Para sabay sila. Business and management kasi ang tinapos nilang dalawa. At gusto nilang dalawa na doon magtayo ng negosyo. Pagtalikod nila ni Althea, doon na tumulo ang kanyang mga luha. Kaagad niya ding iyong pinunasan. Baka kasi tawanan pa siya ng kaibigan. Umiiyak ka ba dahil may iwan mo ang family mo? O dahil sa asawa mo, soon to be ex-husband? At ito na nga, inaasar na siya ng kaibigan. Tigilan mo nga ako, walang dapat mamiss sa lalaking yun. Tumawa si Althea. Talaga? Gwapo naman yun ah. Napailing siya. Muli na namang tumawa si Althea. Habang lula ng eroplano, sinimulan ng burahin ni Stephanie ang lahat sa kanyang isipan. Kasama na doon ang ginawa niyang pagpapakasal kay Franco Olivares. Tingin niya naman mukhang hindi na magtatagpo pa ang landas nilang dalawa ng lalaking yun. Samantala sa Pilipinas, mainit ang ulo ni Franco. Hindi kasi maganda ang salubong sa kanya ng mga board members, maging ang ibang empleyado ng kumpanya sa unang araw niya bilang bagong CEO ng kumpanya ng mga Olivares. Isama pa ang itsura ng mga mukha nito na parang naiinis talaga sa kanya. Sa inis niya naman, nahampas niya ang mesa. Sumabay pa na bigla niyang naalala ang lahat ng sinabi ni Stephanie sa kanya. Nag-uulit-ulit sa kanyang isip ang mga sinabi ng babae. What the? Mapapamura na sana siya pero natigil si Franco dahil mami niya pala ang pumasok. Paano ka magugustuhan ng mga tao dito kung ganyan ang ipapakita mo sa kanila? I'm sorry, Mom. I was just frustrated. Mukhang iba ang gusto nilang pumalit kay Lolo. Baka kasi si Gia o si George ang gusto nila. Naupo ang mami niya sa sofa. And dahayaan mo na lang na ang mga pinsan mo ang gusto nila. You will not do anything katulad na lang ng hindi mo pagpigil kay Stephanie. Nahilot ni Franco ang kanyang sentido. Mom, stop involving that woman. I don't love her, nor like her. Kailangan ko lang talaga siya, diba? Para makuha ko ang pwestong to. Tugon niya sa ina. Napailing ito sa hindi niya malamang dahilan. Hindi mo pa rin naiintindihan, no? Anong kailangan kong maintindihan? Nagsimula na namang maubos ang kanyang pasensya. Pwede naman na kahit sinong babae. Pero siyang napili namin ng daddy mo dahil siya ang gusto namin para sa'yo. And we want you to fall in love with her. Aside sa makuha mo ang company. Tumayo ang mami niya, tsaka nito pinagmasdan ang kanyang reaksyon. And we're so sad na isa lang ang nangyari.
ang makuha mo ang company hindi kasama ang mahulog kayo sa isa't isa. Because for us, bagay na bagay kayo. Sa gandang yun ni Stephanie, hindi ka talaga nahulog sa kanya? Are you blind, son? Hindi makapaniwalang sabi nito. That woman is not my type, Mom. Simple niyang tugon. Okay, son, but we will never forget how you protect her from your cousin. Bigla niyang naalala ang pagtatanggol niya kay Stephanie mula sa pinsang si Gia. Dahil doon, hindi agad siya nagsalita. What happened, son? Narealize mo na bang may nararamdaman ka para kay Stephanie? May ngiti sa labi nitong tanong. Nabalik tuloy sa realidad si Franco. Of course not, Mom. Naalala ko lang si Lolo. Pagsisinungaling niya, dahil ang totoo, si Stephanie ang kanyang inaalala. Okay if you say so, but if you want to hear updates about her, puntahan mo lang ang mga magulang ni Stephanie. Believe me, son, anak na rin ang turing sa'yo ng mag-asawang yon. Then umalis na ang kanyang mami. Naiwan si Franco na napapaisip. It can't be. Hindi totoo ang sinasabi ng mami niya. Wala siyang nararamdaman para sa babaeng yun. Pero wala nga ba? Kung simula noong araw na pumirma ito ng divorce paper at tumalis sa bahay nila, ay hindi na nawala pa sa isip niya ang babae. Kaya nga hindi siya makapag-focus at palagi na ring aburido. You don't deserve that position, my dear cousin. Kung merong mang may deserve niyan, si Kuya George yon. Maagang nasira ang araw ni Franco dahil sa pinsan nitong si Gia. Kung pwede niya nga lang tanggalin na ang tito niya, which is ang daddy nito pati na si George na kuya nito, ginawa na niya. Kaso nga lang hindi po pwede dahil siguradong mas maraming magagalit. Mas may tiwala pa kasi ang mga tao roon sa pamilya kaysa sa kanya. Kahit ano pang sabihin mo, nothing will change, Gia. I am the new CEO. Ani Franco sa pinsan. Malakas na tumawa si Gia. Your downfall is coming, Franco. Tsaka nito nilisan ang kanyang opisina. Mahina siyang napamura. Nahilot din niya ang sentido. Para mapakalma ang sarili, umalis muna si Franco sa kumpanya. Tapos niya naman ang kanyang trabaho kaya pwede na. Kung may magpapapirma, pwede yun mamaya. Yun nga lang sa lahat ng pwedeng puntahan, sa bahay pa nila Stephanie. Iho, anong ginagawa mo dito? Gulat na sabi ng ginang. Kalalabas lang nito ng bahay. Bibili sana sa tindahan. Tita, kailan siya babalik? Para siyang naging ibang tao dahil sa tanong na yun. Babawiin niya na sana ang naging tanong. Kaso lamang nakapagbigay na ng reaksyon ng ginang. Mas gulat ang mukha nito kumpara kanina nang siya ay makita. Hindi namin alam, iho. Isa pa'y kakaalis lang. Gusto mo bang sabihin namin na pinakakamusta mo siya? Hindi po. I'm just asking. Aniya na may kasamang pag-iling sa kausap. Okay. Kung yan ang gusto mo. Pinapasok nga siya ng ginang sa loob ng bahay ng mga ito. Ngunit tinanggihan niya. Bumalik din agad si Franco sa kumpanya. Baka kasi mamaya, makarinig pa siya ng mga salita na pinababayaan niya agad ang naiwan ng kanyang lolo. Nang makarating sa opisina, naisipan niyang magbukas ng social media. Inopen niya ang Facebook para magtingin ng post ng mga kaibigan. Sumagi sa kanyang isip si Stephanie, kaya naisip niyang isearch ito doon. Tinype niya ang pangalang Stephanie Millares. Then, sinearch niya agad. Mabilis lang na lumabas ang account nito. But he did not expect na nakapublic ang post ng babae. Mabilis na natawag ang kanyang pansin ng isang post nito. May katabi itong babae at halatang nagbibake ang dalawa. Nakangiti ang kasamang babae ni Stephanie. Out of nowhere, nakita na lang ni Franco ang sarili na nakangiti rin. What the hell, I am smiling? Tanong niya sa sarili. Mabilis niyang binak ang cellphone. Pinatong niya iyon sa mesa nang nakataob tsaka sunod-sunod na napabuntong hininga. Bakit hindi pa rin nawawala sa isip niya si Stephanie? Kailangan niya na ba talagang tanggapin na kung kailan ito nawala sa kanya? Tsaka niya ito nagustuhan? I don't like that woman. Para siyang ewan na kinakausap at pilit na kinukumbinsi ang sarili. Hindi ko siya gusto. Bumukas ang pinto ng opisina ni Franco. Hindi niya na natuloy ang sasabihin. Daddy niya ang pumasok.
Kinakausap mo ba ang sarili mo? Natatawa nitong tanong. Bakit ko gagawin yun? Itinatanggi ang kaninang ginagawa. I'm just here to check on you. Pinapacheck ka ng mami mo sa akin. I'm okay, Dad. Nothing to worry about. Tumayo para pagmasdan ang tanawin sa labas ng bintana. Are you sure, son? O baka naman may namimiss ka at nahihiya ka lang aminin? Inis na humarap si Franco sa kanyang daddy. Sino? Ang babaeng yun? Pagtanggi niya, pero mas lalo pa atang natuwa ang daddy niya sa kanyang reaksyon. Why are you smiling like that? You're in denial, son. Tinatanggi mo ang totoo mong nararamdaman. Daddy mo ko kaya alam ko na nagsisinungaling ka. Hindi na ako bata, Dad, para ganyan ninyo. Nakikita ko sa iyo ang sarili ko noong kabataan ko. Kung paano kong itanggi na gusto ko na nga ang mami mo. Isa pa, kung ayaw mo nga sa dalagang yun, bakit hindi pa rin napaprocess ang divorce niyong dalawa? I asked our lawyer. Wala ka pa daw divorce paper na pinapasa. Pero sabi sa akin ng mami mo, pumirma si Stephanie. Then nasa na ang papel? Hindi siya makasagot. Napaiwas lang ng tingin. In love ka na, son. Aminin mo na lang sa sarili mo para hindi ka na mahirapan. Namimiss mo na siya at hindi mo malaman ang gagawin mo. Dagdag pa nito na may kasamang pangaasar. Napapangiti namang iniwan ng Ginoo ang anak sa opisina. Tsak na matutuwa ang asawa niya sa kanyang sasabihin. In love na ang anak nila sa babaeng asawa pa rin ito. Nakakatuwa naman dahil ibig sabihin nun may pag-asa pang mabuo ito at ang kanilang mahal na daughter-in-law. Masayang nag-aagahan ng pamilyang Olivares ng umagang iyon. Nagkukwentuhan ng mag-asawa habang si Franco ay tahimik lamang. Hindi interesado sa pinagkukwentuhan ng mga magulang nang biglang nabanggit ang pangalan ni Stephanie. Ang sabi sa akin ni Sonia, may bago daw kaibigan ng anak niya. Lalaki. Close na nga daw ang dalawa. Katukatulong sa bake shop. Dumako ang tingin ni Franco sa ina. Patuloy niyang pinakinggan ang usapan. That's great. Mabuting bata naman si Stephanie, kaya marami agad siyang nakaka-close. Ngiti pang sabi ng Ginoo sa asawa. Ngunit nang madako ang tingin ng dalawa sa anak, nagtaka ang mga ito. May problema ba, son? Basta na lang tumayo si Franco at iniwan ng magulang niya sa hapag. Nang makaalis ang anak, doon nag-appear ang mag-asawa. Pinapaselos kasi ng mag-asawa si Franco at talaga namang nagtagumpay ang mga ito. Nang makarating sa kanyang kumpanya ay hindi pa rin nawawala ang init ng ulo ni Franco. Sumabay pa ang sumbong sa kanya ng isa sa mga empleyado na naninira sa kanya si Gia sa kumpanya. Sir, kung ano-ano pong sinasabi nila sa iba, lalo na po ang pinsan ninyong si George, hindi po ata sila titigil hanggat hindi kayo napapatalsik. Nakayukong saad ng empleyado, nakuyom niya ang kamao. Hanggang ngayon ba naman, hindi pa rin nila natatanggap? Ilang buwan na siyang nakaupo. Tumayo si Franco. Hindi niya nakaya pa ang pambabastos na ginagawa sa kanya ng sariling kapamilya. Sir, pagpigil ng empleyado nang siya'y lalabas na sana. Don't worry, hindi nila malalaman na ikaw ang nagsabi. Iniwan niya na ang empleyado sa opisina. Sa opisina siya ni George nagtungo. Naabutan niyang prenting nakaupo ang pinsan sa swivel chair nito. Good morning sa CEO kong pinsan. Anong maipaglilingkod ko sa iyo? May pangaasar na bati ni George sa kanya. Stop what you're doing kung ayaw ninyong mawalan ng pwesto sa kumpanya. Imbis na seryosohin ang sinasabi niya, malakas itong tumawa. Tinatakot mo ba ako, Franco? Baka nakakalimutan mo na mas matanda pa rin ako sa iyo. Wala akong pakailam kahit sino pang mas matanda sa atin. Nakakabastos ka at ang pamilya mo. Kaya nga hindi na nakakapagtaka kung bakit hindi ikaw ang pinili ni Lolo kahit na ikaw ang nauna dito. Tila labis na naapektuhan niya ito sa sinabi. Tumayo si George at galit itong lumapit sa kanya. Anong sabi mo? Kinuwelyuhan siya ng pinsan ngunit malakas niya itong tinulak. Baka nakakalimutan mong CEO ang kaharap mo, George. Hindi basta kung sino-sino lang. Tsaka niya iniwan ng nakakainis na pinsan sa opisina. Magkaroon lang talaga siya ng sapat na ebidensya at hindi lang basta pagsusumbong. Sisiguraduhin niyang mawawala si George at ang pamilya nito sa kumpanya.
Matapos makipag-away sa pinsan, nakita na lang ni Franco ang sarili na ini-stalk si Stephanie. At tama ang mga magulang niya. May bagong kaibigan ng babae at lalaki nga talaga. Ito na ang kasamang mag-bake ni Steph sa picture. Nakangiti pa ang lalaki habang pinapanood nito si Stephanie. Humigpit ang pagkakahawak ni Franco sa kanyang cellphone dahil sa nakita. Kaya ba gusto nitong mahiwalay agad sa kanya para magawa nitong makipagrelasyon sa iba? Bago siya tuluyang lamunin ng selos, inoff niya ang cellphone at ipinatong sa mesa. Oo, aminin niya na. Gusto niyang bumalik si Stephanie sa piling niya. After all, mag-asawa pa rin naman sila. Pagkaraan ng ilang buwan, ay uuwi na daw si Stephanie ayon sa mga magulang nito. Hindi maiwasang ma-excite ni Franco dahil sa nalaman. Mabuti na lang talaga at kaklose niya ang magulang ng dalaga. Ang totoo niyan ay may plano na nga sila. Are you sure, tita, na hindi siya magagalit kung ako ang susundo at hindi kayo? Nagkatinginan ng mag-asawa. Hindi, iho. Sabihin mo na lang na may kailangan kaming ayusin ng tatay niya kaya ikaw ang susundo. Ngiting-ani ng ginang at dahil sa sinabi nito, napanatag naman siya. Sa bagay kung ang mga ito ang susundo, sasama rin siya. Kinabukasan, masayang nilanghap ni Stephanie ang hangin sa Pilipinas. Ilang buwan din siyang nawala. Mga 6 na buwan din siguro at hindi niya na kaya pang paabutin ng 1 taon. Miss niya na ang mga magulang kaya kailangan na talaga niyang umuwi. Inilibot niya ang mga mata. Ngunit hindi niya makita ang mga magulang. Sabi kasi nila ay sila daw ang susundo sa kanya. Ngunit bakit wala pa? Nasabi niya naman ang oras. Ayaw niya sanang magtampo pero hindi niya maiwasan. Baka may inaasikaso lang sila. Pampalubag loob niya sa sarili habang palabas ng airport. Papara na nga sana siya ng sasakyan nang biglang may tumigil na kotse sa kanyang harapan. Mula roon, lumabas ang lalaking sobrang pamilyar sa kanya. Paanong hindi? Ito lang naman ang dati niyang asawa. Anong ginagawa mo dito? Inis na tanong ni Stephanie kay Franco. Sinusundo ka. Sagot nito na ikinataas ng kanyang kilay. Ano ka mo? Bata ka pa naman kaya hindi pa malabo ang pandinig mo. Ang sabi ko, sinusundo kita. Umikot ang mata niya. Bakit? Nagpapasundo ba ako sa'yo? Asik niya kay Franco. Well, you have no choice since hindi makakasundo ang magulang mo at sa akin kanila ipinagkatiwala. Mas lalong ikinainis ni Steph ang narinig mula rito. Yun ay kung mapapasama mo ko sa'yo. At ano bang pakailan mo sa akin, ha? Dati lang tayong mag-asawa, hindi na ngayon. Akmang tatalikuran niya sana ang lalaki, pero natigilan siya sa sinabi ni Franco. That's what you think. But the truth is, mag-asawa pa rin tayong dalawa. Nagulat siya at hindi makapaniwala sa nalaman. Huwag mo nga akong pinaglololoko. Nauubusan na siya ng pasensya. Mukha ba akong nagsisinungaling? Now let's go. Uuwi na tayo sa bahay natin. Mabilis siyang hinawakan ni Franco. Ipinasok siya ng lalaki sa loob ng kotse. Tatangkain pa sana ni Steph na lumabas, kaso lang nakapasok na ito sa loob ng kotse at inilak iyon. Uuwi na tayo. Iuuwi na kita. Hindi niya alam kung anong nangyayari sa lalaki. Pero sa totoo lang, hindi siya natutuwa rito. Gusto niya itong takasan ngunit hindi niya magawa. Habang nasa biyahe, puro pagwawala lang ang ginawa ni Stephanie. Pero tila ba walang epekto yun sa kasama niya. Kaya naisipan niya na kontakin na lang si Althea na kanyang kaibigan. Gusto niyang maglabas ng sama ng loob sa kaibigan. Mabuti na lang talaga at online. Panay ang type niya habang nagdadrive si Franco. Pansin niya rin na dumadako ang tingin nito sa ginagawa niya. Sinong kausap mo? Pakailan mo ba? Inis niyang itinago ang cellphone. Inirapan niya pa si Franco. Mabuti na lang, hindi siya nito pinatulan at ang magaling na lalaki, doon talaga siya dinala sa bahay nilang dalawa. Alam mo kung pinagtitiripan mo ko pues, hindi nakakatuwa ang ginagawa mo. Aalis na ako. Aalis sana siya pero hinawakan nito ang kamay niya. As if I will let you go. Tsaka siya nito marahang hinila papasok sa loob ng bahay. Ano ba kasing trip mo? Ex-husband na kita dapat eh. Kaya anong sinasabi mo? Hindi sumagot si Franco.
Inutusan lamang nito ang maid na ihanda ang kwarto sa itaas kung saan siya magpapahinga. Hindi ako mananatili dito. Uuwi ako sa mga magulang ko. Pagpupumilit niya, pero bigla na lamang kinabahan si Stephanie dahil sa binigay na tingin ni Franco sa kanya. Napalunok siya lalo nang maglakad ang lalaki papunta sa kanya. "Will you shut up or I'll make you shut up?" "Good girl." May ngiti sa labi nitong Annie nang siya ay tumahimik. Maya-maya pa'y dumating ang mami at daddy ni Franco na masaya siyang niyakap. "You're back, iha." Ang mami ni Franco na talaga namang tuwang-tuwa. Napatingin siya kay Franco. Dumako din ang tingin niya sa ginang. "Why, iha, may ginawa ba ang anak naming sayo?" May pangamba nitong tanong. Proud namang sinagot ng lalaki ang tanong ng mami nito. "Hindi lang siya makapaniwala na kasal pa rin siya sa akin, ma'am." Nakangiti nitong sagot. Ang ikinataka naman ni Step, hindi ikinabigla ng mag-asawa ang sinabi ng anak at tila ba alam na nila ang tungkol doon. "Alam niyong nandito ko?" Tanong ni Step nang dumating ang kanyang nanay at tatay. Nagkatinginan pa ang dalawa. Hindi yata alam kung paano sasagutin ang tanong niya. "Maayos na nakipag-usap si Franco sa amin na kung pwede siya ang sumundo sa'yo. Nasabi na rin sa amin na hindi pa kayo hiwalay na dalawa anak." Nahilot niya ang sentido. Kung ganun siya lang pala ang walang kaalam-alam. "Nay naman, sana man lang sinabihan niyo ko." "It's not their fault. Ako ang nagsabi na wag sabihin sa'yo." Biglang sumulpot si Franco. Inis niyang nilapitan ng lalaki. Mahina itong tinulak. "Alam mo, buwisit ka eh. Bakit ka hindi pumirma? Para ano magawa mo to? Para mapaglaruan mo ko?" "Dahil gusto ko na mag-asawa pa rin tayo. Ayoko na mapunta ka pa sa iba, Step, kaya hindi ako pumirma." Napaawang ang labi niya sa gulat. Hindi makapaniwala sa sinabi ni Franco. "Our sons love you, iha. Halos mabaliw nga yan nung wala ka pa. Hindi makapag-focus sa pagiging CEO. Kailan lang nagtinuyan." Sabi pa ng mami ni Franco na nakisali na rin sa usapan. Nagtama ang mga tingin nila ng lalaki, pero mabilis siyang napaiwas ng tingin. Hindi niya kasi makayanan ng tingin na ibinibigay nito sa kanya. Para magawa mo ng huminga, kahit saglit, iniwan na muna ni Step ang mga ito at nagtungo siya sa second floor ng mansyon para doon magpahinga. Matapos isara ang pinto, sumandal siya doon habang malalim na paghinga ang pinakawalan niya. "Ano bang nangyayari? Gusto ko lang naman na i-welcome nila ako." Aniya na kinakausap ang sarili. Upang makasigurado na safe siya doon, inilak ni Stephanie ang pinto tsaka siya nahiga sa kama. Mas nakakapagod pa ang mga naging usapan nila kaysa sa naging flight niya. Hindi alam ni Steph kung ilang oras siyang nakatulog, pero nagising na lang siya dahil sa pakiramdam niya may nanonood sa kanya. Paano ka nakapasok? Nilako naman ang pinto ah." Tanong niya agad sa lalaki habang nakaupo sa kama. "I have my ways." Ipinakita nito sa kanya ang susi. "Aalis na ako dito." Tumayo si Steph. Lalabas na sana pero humarang si Franco. "No, you won't leave. Dito ka lang. Dito ang buhay mo. Nasabi ko na sa magulang mo na dito ka na ulit." "At sino ka para magdesisyon para sa akin?" Galit niyang tanong dito. Ang galit na yun, yung galit niya pa nung nabubuhay ang lolo nito. Wala man lang kasing pakailam sa sariling lolo. "Ano, sasabihin mo na naman na mag-asawa pa rin tayo? Bakit, gusto ko ba ha? Kasi sa totoo lang, ikaw pa rin ang pinakawalang kwentang apo sa paningin ko." Ani at saka nilagpasan ng lalaki. Akmang bababa na sana si Step, ngunit nahawakan siya ni Franco. "Ano ba? Aalis na ako." Pilit tinatanggal ang pagkakahawak nito sa kanya. "Let me just prove to you na nagbago na ako. Naiba ko sa pagkakakilala mo sa akin dati. Will you?" Natahimik siya at nagtama din ang mga mata nilang dalawa. Pero siya ang agad na nag-iwas. Hanggang sa sumapit ang gabi at kahit tapos na rin silang kumain ng hapunan, isa lang ang nais ni Stephanie. At yun ay ang makaalis sa bahay na iyon. Ngunit paano niya naman magagawa yun kung si Franco mismo ang nagbabantay sa kanya? Ang galing din talaga, hindi na kumuha pa ng magbabantay. Patulog na sana siya ng gabing yun, pero bigla na lang itong pumasok sa kanyang kwarto. "Wala ka naman sigurong masamang balak sa akin, no?
Kasi pagtatanggol ko talaga ang sarili ko. Anya sa lalaki. Matutulog ako dito sa couch kaya wala kang dapat na ipag-alala. Inilagay nito ang dalang unan sa couch tsaka ito nahiga doon. Pero mas okay na yun kaysa naman tumabi ito sa kanya. Ipinikit lang ni Steph ang kanyang mga mata at natulog na din agad. Ngunit ng madaling araw, nagising siya dahil sa sobrang lamig. Dumako ang tingin niya kay Franco na wala man lang dalang kumot. Hindi naman siya ganung kawalang puso kaya kinumutan niya ang lalaki kahit na inis pa rin siya dito. Ngunit ang pagmasdan nito ng matagal ang hindi niya inaasahan na magagawa niya. Gwapo naman ang lalaki, kaso nga lang ang ugali lang talaga nito ang kanyang pinakaayaw. Nang masigurong hindi nalalamigin si Franco, bumalik na din siya sa pagtulog. Lingid sa kaalaman ni Stephanie, nagising naman talaga ang lalaki. Nagtulog-tulugan lamang. Labis din itong ikinatuwa ang ginawa niya. Kinaumagahan, maagang nagising si Steph pero wala na rin si Franco sa kwarto kaya masasabi pa rin niya na mas maaga ito kaysa sa kanya. Pagbaba niya, nasa kusina pala ang lalaki't naghahanda ng breakfast nilang dalawa na ikinagulat pa nga niya. Ngayon niya lang kasi nakita ang lalaki na ginagawa yun. Admiring me? Umirap si Stephanie. Admiring mo mukha mo. Si Victor, ginagawa din niya yan. Aniya tsaka tinalikuran ng lalaki. Narinig niya pang napamura ito, ngunit hindi niya nanilingon pa. Bumalik si Steph sa kwarto para magayos muna ng sarili. Nakalimutan niya kasing gawin yun. Abala na siya sa pakikipag-chat kay Althea nang biglang pumasok si Franco. I'm done cooking. We should eat then we'll go to the company. Anong go to the company ka dyan? As if naman nasasama ako sa'yo. Well, you have no choice dahil isasama kita. And besides, hindi na kita pakakawalan pa. Hiyang-hiya si Stephanie. Dala-dala ba naman siya ni Franco sa kumpanya? Pumunta nga talaga sila. Ramdam niya tuloy ang kakaibang tingin ng mga empleyado. Lalo na yung mga babae na parang sinisiraan siya sa isipan. Bakit mo ba ako dinala dito? For them to meet my wife. Patanong na sagot nito. Inirapan niya lang ang lalaki, tsaka inis na naupo sa sofang malayo rito. Baka kasi kapag malapit siya, ano pang magawa niya? Sa kono asawa niya pa rin. May meeting ako. Anong gusto mong gawin ko? Pabalang na sagot niya. You should go with me. Baka ano pang mangyari sa'yo dito. Tumayo na si Franco at lumapit sa kanya. Dito na lang ako. Hindi mo ba nakita kanina? Hiyang-hiya na nga ako tapos isasama mo pa ako sa meeting ninyo. Saglit siyang tumayo at yun ang sinabi sa kausap. Matapos silabas ang saloobin, bumalik na siya sa pagkakaupo sa sofa. Ipinikit ni Stephanie ang mga mata habang siya'y nakasandal. Nandito pala ang asawa ng magaling kong pinsan. Ang tagal mong nawala ah. Nagmulat din agad siya ng mata dahil sa boses na iyon. Bago tuluyang lumapit sa kanya, inilak muna ni Gia ang pinto. May nakakatakot ng ngiti sa labi ang babae. So bakit nandito ka na ngayon? Tell me, saan ka ba tinago ni Franco? Or natapos na ang pagpapanggap niyo kaya bigla kang nawala? Palapit ito ng palapit sa kanya. Nagsimulang kabahan si Steph dahil sa nakikita niyang muka, wala sa katinuan ng pinsan ni Franco. Ano bang ginagawa mo dito? Pilit na itinatago ang takot at kaba sa kanyang boses. I'm just visiting my cousin. Is there something wrong with that? Wala siya dito kaya pwede ba lumabas ka na? Natatakot niyang sabi dito. Para kasi talagang may tinira itong gamot para magmukhang ganun ang itsura. Sobra itong mukhang walang tulog. Why would I leave you here? Nagsisimula pa lang tayong magsaya. Sunod-sunod na napalanok si Stephanie. Lalo na nang may kinuha si Gia sa bag nito. Mula doon ay isang maliit na kutsilyo ang inilabas ng babae. Kutsilyo na talaga namang katatakutan mo. Gia, ano yan? Kinakabahan niyang tanong sa babae. Tinignan siya nito mata sa mata. Sa tingin mo, para saan ginagamit ang kutsilyo? Di ba sa horror movie? Para pumatay? And that's what I'm going to do to you. Napatayo si Stephanie. Naitulak din siya ng babae. Sa kabilang parte siya ng opisina na patakbo at hindi sa may pintuan. Gia, ibaba mo yan. Utos niya sa babae pero umiling ito sabay tawa. Bakit ko naman gagawin yun kung nag-e-enjoy ako sa ginagawa ko?
Tingin ko nga, takot na takot ka na. Nanginginig ka na sa takot. Nakaturo pa ito sa kanya. Alam niya naman na sa sarili pero hindi niya nalang pinapahalata pa. Samantala si Franco ay may nakalimutan sa loob ng kanyang opisina. Siyempre, walang iba kundi ang kanyang asawa. Mukhang hindi kasi talaga siya makakafocus sa meeting kung wala ito. Ngunit nang makabalik na sa opisina, mukhang may naglock nito sa loob. Sir, nakita ko pong pumasok si Ma'am Gia sa loob. Hindi makatingin sa kanya ang empleyado. What did you say? Hindi makapaniwalang sabi. Nakakatakot nga po si Ma'am Gia, sir. Dagdag pa nito sa kanya. Kaagad niyang tinawagan ng security guard kung saan may extra key ito ng mga opisina. Ang sa kanya kasi, naiwan din sa loob. Tumawag na rin siya ng pulis. Panay pa ang hanap ng guard sa mismong susi. Kaya naman, abot-abot ang kaba ni Franco. Lalo na nang marinig niya ang sigaw ng kanyang asawa. Halos sipain niya na ang pinto na alam niyang hindi tatalab dahil sa tibay. Nang mabuksan ang pinto, kaagad na pumasok si Franco. Doon niya nakita ang pinsan na nakatayo sa harap ni Stephanie. May hawak itong kutsilyo at nakatutok iyon sa asawa niya na takot na. Kaya niyakap niya na lang si Steph para maibsan ang nararamdaman itong takot ng mga oras na iyon. Gusto niya akong patayin. Saktong pagkakasabi noon ni Stephanie, pumasok sa loob ng opisina ang mga pulis na tinawagan ni Franco. Hulihin niyo ang babaeng yan. Aniya na parang hindi pinsan ang tinutukoy. Panay lang ang iyak ni Stephanie habang nakayakap kay Franco. Nang okay na siya, lumayo siya sa lalaki na para bang nahiya sa kanyang ginawang pagyakap dito. Sorry, natakot kasi ako. Aniya pero muli lang siyang niyakap ni Franco. Wala kang dapat na ihingi ng sorry. Ako dapat ang humingi nun. Kung hindi kita pinilit na sumama dito, hindi ito mangyayari. Pwede bang umuwi na muna ako? Uuwi na tayo. Simpleng sagot nito sa kanya. Paglabas nila ng opisina, halos magtago si Steph sa damit ni Franco dahil sa hiya. Hindi ka dapat mahiya sa kanila. Umayo siya ng tayo. Paglabas nila ng kumpanya, nagawa ng huminga ni Stephanie. Ngunit nang sumagi sa isip niya ang nangyari, napapikit siya. Bakit nagkakagano ng malditang babaeng yun? Gumagamit ba ito ng ipinagbabawal na gamot? Pag-uwi nila ng bahay, ang magulang ni Franco ang sumalubong. Mukhang alam ng mga ito ang nangyari. Iha, are you okay? Agad siyang kinamusta ng mami ni Franco. Okay lang po ako, tita. Buti na nga lang po't dumating si Franco. Sabay tingin niya sa lalaki na nagulat pa sa ginawa niyang pagbanggit. Tungkulin niyang iligtas ka sa kapahamakan, iha, lalo na't asawa ka niya. Ngumiti lang si Steph. Matapos ang nangyari, hindi na siya isinama pa ni Franco sa kumpanya. Naiwan na lang siya sa bahay, kung saan tinatawagan pa ng lalaki ang mami nito para lang bantayan siya. Nahihiya na nga siya, ngunit wala namang magawa dahil yun rin daw ang gusto ng ginang. Isang hapon, umuwi si Franco na siya ang hanap. Lingid sa kaalaman nito na may kailangang ayusin ng ina, kaya umalis na muna habang ang asawang si Steph ay nasa itaas at natutulog. Kaagad nitong hinanap ang asawa. Nakahinga lang ng maluwag nang makitang tulog ang babae sa kama. Ngunit dahil sa kilos ni Franco, nagising si Stephanie. Franco, bakit? Mabilis niyang nilapitan ang asawa at niyakap. Akala ko, iniwan mo na ako't may nangyaring masama sa'yo. Pero imbis na sagutin ang tanong niya, tinitigan lang siya ng babae sa mata. Franco, hanggang kailan ako rito? I need to go. May mga kaibigan ako naghihintay sa akin. May pinapatakbo kaming shop at kailangan ako doon. Nagbabakasyon lang ako dito. Aalis ka pa rin? Hindi makapaniwalang sabi nito sa kanya. Franco, kailangan kong umalis. Kailangan nila ako. Mahigpit nitong hinawakan ng kamay niya. Kailangan din kita, Steph. I'm your husband, kaya mas kailangan kita. Puno ng pagmamakaawa ang mata nito habang nakatingin sa kanya. Tila ba may kung anong humaplos sa puso ni Steph dahil sa mga narinig. Lalo na nang may tumulong luha sa mata ni Franco at siya rin mismo ang nagpunas nun gamit ang likod ng kanyang palad. Hinawakan naman ng lalaki ang kamay niya upang hagkan yun, tsaka nito ipinikit ang mga mata. Please don't leave me, wife. Muli pakiusap nito
nang magmulat na ito ng mga mata. Tumango si Stephanie na labis namang ikinatuwa ng asawa, kaya mabilis siya nitong niyakap ng mahigpit. Natigil lang ang dramahan nila nang may kumatok sa pinto. "Sir, nasa baba po ang tito nyo." Anang boses sa labas ng pinto. "Dito ka lang." Hinagka ni Franco ang noo niya. Aalis na sana ang lalaki pero hinawakan niya ang kamay nito. Buong pag-aalala niyang tinignan ng asawa. "Baka anong mangyari sa'yo?" "Kaya ko ang sarili ko." Iniwan na siya nito sa loob ng silid. Naiwan si Step na panay ang dasal na sana walang gawin na kung ano ang tatay ni Gia kay Franco. Hindi naman siguro nito sasaktan ng sariling pamangkin. Pagbaba ni Franco, bumungad sa kanya ang tiyuhin na nakatayo. "Franco?" Agad itong lumapit sa kanya. "Anong ginagawa niyo rito?" Malamig niyang tanong sa tiyuhin. Pagkatapos ng ginawa ng anak nito sa asawa niya, wala na siyang ganang pakitunguhan pa sila ng maayos. "Hindi naman mamamatay tao ang pinsan mo. Palabasin mo na siya sa kulungan." Pakiusap nito sa pamangkin. "Bakit ko gagawin yun pagkatapos ng ginawa niya? Parang binigyan ko na rin siya ng pagkakataon na saktan kami kapag ginawa ko yun. Hindi pa ba sapat na ikaw na ang CEO? Tagasunod mo lang kami at yun ang kinasasama ng loob ni Gia." Lumabas na ang tunay nitong kulay. "Pero hindi ako ang pumili sa sarili ko kundi ang lolo." Kumuyom ang kamao ng Ginoo at nakita iyon ni Franco. "Dahil ikaw ang paborito niya kahit na hindi pa ikaw ang nauna. Alam naman namin na sa'yo pa rin mapupunta ang kumpanya." "Maaaring isa yan pero ang pinakamalaking dahilan ay alam niyang hindi kayo mapagkakatiwalaan." Matapang na saad ni Franco sa tiyuhin na naging dahilan para malakas siya nitong suntukin. "Franco!" Napatingin silang dalawa ng tiyuhin sa kung sino ang tumawag. Awang ang labi ng Tito Gary niya nang makita kung sino yun. Walang iba kundi ang daddy niya na nag-aapoy ang mata sa galit. "Kuya?" Hindi na nito natuloy ang sasabihin sa pagsuntok na ginawa ng kapatid. Halos tumabingi ang muka na napakapit ito sa may panga ng may pag-aalala. "Anong karapatan mong saktan ng anak ko, Gary?" Galit na tanong ng daddy ni Franco sa kapatid. "Kuya Fausto, pinakulong ng anak mo ang anak ko, ang sarili niyang pinsan na pamangkin mo. Kasalanan ng anak mo kung bakit siya nakulong dahil sa ginawa niya sa asawa ng anak ko. Kaya wag ka ditong magreklamo. Pagalitan mo ang anak mo at sabihin mo sa kanya kung ano bang nagawa niyang mali." Ani Fausto sa kapatid, ngunit umiling si Gary. "Nasa inyo na nga ang lahat pati ba naman ang kalayaan ng anak ko, ipagkakait niyo." "Gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang anak mo, Gary. Napatunayan yon, kaya wala siya sa tamang pag-iisip. Ang anak mo ang may kasalanan ng nangyayari sa buhay niya. Kaya wag mong sisihin ang anak ko na walang ginawa kundi pagbigyan kayong mag-ama." Nahilot ni Fausto ang sentido. "Kung ako ang magpapatakbo ng kumpanya na sinisiraan ninyo, matagal ko na kayong tinanggal. Pero hindi, si Franco ang namamahala kaya wala akong karapatan na gawin yon kahit sobrang sama ng ginagawa ninyo. Pinagbibigyan kayo ng aking anak." Tumingin si Fausto sa anak na tahimik lamang. "Mahal niya kayo bilang pamilya." Malakas na tumawa si Gary. "Hindi ako naniniwala, kuya. Ang sabihin mo, sanay kayong maging paborito. Hindi nagawang piliin si George dahil nauna ang anak mo na magkaroon ng asawa na hindi man lang pinagdudahan ni Daddy. Dahil yun sa paborito kayo." "Bakit? Sino ba ang walang ginawa kundi ang awayin si Dad at halos hilingin ng mamatay siya? Hindi ba't kayo?" Akmang susuntukin ni Gary ang kapatid pero muling nagsalita si Fausto. "Sige, suntukin mo ko para magsama na kayo ng anak mo sa kulungan. Pati ang anak mong si George." Natigilan si Gary. "Mabuti pa, umalis na kayo, tito," sabi ni Franco. Sumunod naman ang tito nito. "Franco, I already told you na hindi magbabago ang tito mo at ang pamilya niya. Kaya bakit ayaw mo maniwala sa akin?" Lingid sa kaalaman ng mag-ama na nasa may hagdan si Stephanie kaya rinig nito ang usapan. "Alam mo, Dad, na mahal pa rin sila ni Lolo. Kahit ganun sila, ayokong hanggang doon malungkot pa ang Lolo sa nakikita niya. Baka may pag-asa pa." Nawala na nga siyang malungkot dahil hindi ko malang naiparamdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Kaya ang gusto ko makabawi sa kanya. Maging maayos ang lahat.
Para kung nasaan man siya, maging masaya siya. Dahil aaminin ko noon, ang gusto ko lang makuha ang kumpanya na hindi ko man lang naisip na wala akong kwentang apo. Napahanga si Fausto sa sinabi ng anak, maging si Step na luha ng marinig yun. Franco, tawag niya sa asawa. Napatingin ito sa kanya, tsaka ito kaagad na lumapit. Narinig ko ang lahat. Sorry sa lahat ng sinabi ko noon. No need to say sorry. It's true. Tinuyo nito ang luha ng babae. Ang daddy ni Franco na pinapanood ng dalawa, napapangiti na lamang. Kung nasaan man si Lolo ngayon, sure ako na masaya siya sa nakikita niyang pagbabago sa'yo. Sabi niya pa sa asawa na napangiti na lang. Matapos ang nangyaring yun, hindi na nagpakita pa ang tito ni Franco dahil na rin sa hiya ay ito na ang mismong umalis sa kumpanya ng mga Olivares. Maging ang anak nitong si George na hindi na daw matitiis pa ang pagsunod-sunod kay Franco. Nakabawas naman yun sa trabaho ni Franco dahil hindi niya na kailangan pang tanggalin ang dalawa. Samantala si Step, namimiss ang mga kaibigan niyang nasa ibang bansa, si Althea at Joshua. At paano na ang shop nila? Pero dahil kay Franco, unti-unti ring napapawi ang lungkot niya. Franco, anong ginagawa natin dito? Anya kay Franco, nang dalhin siya nito sa isang restaurant kung saan parang silang dalawa lang ang tao. Spending time with you. Pwede naman na walang ganito, sa bahay na lang. Aniya pero ngumiti lang ang lalaki. Maya-maya pa, dumating na ang kanilang pagkain. Ito pa nga ang nagpalagay ng food sa kanyang pinggan. Sabay silang kumain ng dalawa nang bigla naman itong tumayo. Let's dance. Tumugtog ang isang musika at isinayaw siya ng lalaki. Pero ang mas ikinagulat niya ay ang biglang pagluhod ng lalaki sa kanyang harapan, kung saan inilabas nito ang isang box mula sa bulsa nito. Will you marry me? Tanong nito habang nakaluhod sa harap niya. Maya-maya pa, narinig niya ang sigawan sa paligid, kung saan gulat na gulat doon si Stephanie nang makitang nandoon si Althea at ang kaibigan nilang si Joshua. Sagutin mo na ng yes, Bes. Kasal ka naman na din dyan. Uulitin nyo lang with love. Naguhumiyaw pa si Althea. Katabi nito si Joshua kung saan kilig na kilig din. Nandoon din ang mga magulang nila na very supportive at hindi alam ni Step kung tama ba ang nakikita niya, pero tila ba nakatayo sa isang tabi ang lolo ni Franco na nakangiti sa kanila, lalo na sa kanya. Binalik niya ang tingin kay Franco at doon na napaluha. Yes, pakakasalan ulit kita. Naisigaw niya. Tila ba takot naman ng lalaki na magbago ang isip niya, kaya kaagad nitong isinuot sa kanyang singsing. Tumayo ito't niyakap siya't hinagkan. Nakita ko si Lolo. Bulong niya, pero alam ni Step na rinig yun ng lalaki. Ako rin, at alam kong masaya siya sa nakikita niya ngayon. Matagal muna silang nagkatitigan na dalawa bago nito hinagkan ng kanyang labi. Napapikit na lamang si Stephanie. Nang maghiwalay ang mga labi nilang dalawa, napapangiti lang si Franco. Matapos ang kasal nilang dalawa ni Stephanie, hindi makapaniwala si Franco sa sinabi ng daddy niya na noong una pa lang daw, alam na ng lolo Fernando niya ang tungkol sa pagpapakasal nilang dalawa ni Step para lang makuha niya ang kumpanya. Kaya nga daw hindi nito agad ibinigay ang kumpanya para daw magka-developan pa silang dalawa ni Stephanie, kung saan doon nga din nauwi ang lahat. Kaso nga lang, hindi niya na-realize agad. Ngayon ay mahal na nila ni Stephanie ang isa't isa. Ikinasal silang dalawa sa pangalawang pagkakataon, habang si Stephanie hindi pa rin makapaniwala na doon sila mauuwi ni Franco. Ang dalawang tao na noon animoy aso't pusa ay masayang mag-asawa na ngayon. Alam mo, Iha, nung nasa malayo ka pa, selos na selos yan doon sa pinupost mong kaibigan mong lalaki. Natawa si Step sa narinig dahil bakla ang kaibigan niyang si Joshua. Nang tignan niya ang asawa nito, hindi ito makatingin. Sus, in love na in love ka talaga sa akin. Naguhugas na siya ng pinggan noon nang yumakap ang lalaki sa kanya. Totoo naman, sabi pa nito, tsaka siya nito kiniliti ng sobra. Matapos nilang maglambingan ni Franco, nagtungo na silang dalawa kung saan nakalibing ang lolo nito, ang naging susi para makilala nila ang isa't isa, kung hindi dahil sa hiningi nitong kondisyon.
hindi sila magkakakilala ni Franco. Lo, kung nasan ka man po ngayon, sana masaya ka po dyan. Nagbago na po ang apo nyo. Masayang sabi nito habang katabi si Franco. Magkakaroon na din po kayo ng apo sa tuhod. Napatingin sa kanya si Franco sa sinabi niyang yun. Anong sinabi mo? Hindi makapaniwalang tanong nito sa kanya. Buntis na ako, magkakaanak na tayo. Hindi niya natapos ang sasabihin. Binuhat siya ni Franco sa sobrang kasiyahan. Nang maibaba siya nito, mabilis siya nitong hinagkan. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya ngayon. Bulong nito habang magkadikit ang kanilang mga noo. Masaya din ako na ikaw ang naging asawa ko, Franco. Aniya, tsaka muling nagdikit ang kanilang mga labi. Matapos dumalaw sa puntod ng lolo ni Franco, umuwi na din silang dalawa, kung saan naghihintay pala ang mga magulang at kaibigan niya doon. Nabalitaan agad ng asawa niya. Katulad nilang dalawa, masayang masaya din ang mga ito. Nagpresenta nga agad ang dalawa niyang kaibigan na gusto nilang maging ninong at ninang na sinang-ayunan naman ni Franco, kaya tuwang-tuwa ang dalawa. Mabuti na lang talaga at siya lang ang pumirma noon sa divorce paper. Kasi kung pati ito ay di sana, hindi sila ganito kasaya ngayon ni Franco. Kaya wala na siyang mahihiling pa. Masaya na siya bilang si Stephanie Millares Olivares na asawa ni Franco. Ang babaeng akala hiwalay na sa asawa. Tapos nang umuwi, kasal pa rin pala silang dalawa. Kaya ngayon, namumuhay na sila bilang masayang mag-asawa na hindi na maghihiwalay pa.